Mahirap sa atin na tanggapin ang isang bagay na hindi natin gusto una pa lang. Mahirap rin para sa atin na tumanggi dahil alam nating may mga taong maaapektuhan. Ikaw kapuso, napilitang ka na bang tumanggap ng isang bagay na labag sa iyong kalooban? Dear Papa Dudut, normal lang naman sa magulang na maggalit sa mga anak kapag may ginawang hindi maganda. Pero paano nga ba kung inaraw-araw na ang galit sa iyo ng iyong magulang nang hindi mo na alam kung ano ang nagawa mong masama? Ako nga pala si Leia, may revelasyong nangyari sa akin at sa pamilya ko. Ilang taon na ang nakakaraan. 20 anyos lamang ako noon at hindi ko napaghandaan ang katotohanan na naibuhos sa harapan ko. May kinalaman ito sa relasyon ko sa aking nanay na si Tina na noon ay 50 anyos lamang. Nakakaedad din ng aking tatay Ferds. Ako lang ang naging anak nilang dalawa, Papa Dudut. Inakala ng mga nakakakilala sa amin na naibibigay sa akin lahat ng kailangan ko dahil nga sa solong anak lamang ako. Pero doon sila nagkamali. Lagi kong nararamdaman noon na may kulang lalo na sa pagtrato sa akin ng nanay ko. Lumaki akong may inggit sa ibang bata dahil nakita ko kung paano sila mahalin at alagaan ng mga nanay nila. Hindi ko kasi yun naranasan sa aking nanay. Kung meron mang pinaramdam sa akin si nanay, yun ay puro galit. Hindi ko maintindihan noon kung bakit mabigat ang dugo niya sa akin. Kung bakit mainit ang dugo niya sa sarili niyang anak. Hindi ako nagtangkang magtanong dahil baka mas lalong lumabo ang relasyon ko sa aking ina. Sa tuwing nakapaligid si nanay sa akin, lagi akong may takot na baka makakita siyang muli ng ikakagalit niya sa akin. Sinubukan ko namang lahat ng paraan para gumaan ang loob niya sa akin, Papa Dudut. Nag-aral ako ng mabuti para lagi akong nasa top 10 ng klase namin. Nag-ipon din ako mula sa mga allowance na nakukuha ko sa school bilang student assistant para may ibang regalo kay nanay kahit na walang okasyon. Ramdam ko kasi noon na mahilig sa regalo si nanay dahil nagliliwanag lagi ang mukha niya kapag may nagre-regalo sa kanya. Pero noong ako na ang gumawa noon ay parang minasama pa niya. Sinubukan ko rin siyang ipaganda para sa kanyang karawan at tulad ng dati ay hindi rin niya nagustuhan. Sorpresa po para sa birthday nyo. Next week pa ang birthday ko. Marunong ka bang tumingin ng kalendaryo? Alam ko pong next week pa. Kaya gusto ko pong i-celebrate ngayon ang birthday nyo para sorpresa talaga. Tsaka alam ko po naman na tuwing birthday nyo ay umaalis kayo ng bahay. Gusto ko lang po makasama kayo mag-celebrate ngayon. Kahit medyo advance. Happy birthday po ulit, Nay! Bakit pa ang hilig mong pangunahan ng mga gusto ko, ha? Ayaw niyo po ba itong hinanda ko? Sabi kasi ni tatay, matutuwa raw po kayo kapag sinorpresa ko kayo. Parehas kayo ng tatay mo. Pala desisyon. Hindi naman po, Nay. Hayaan niyo na nga po, andito na rin naman po eh. Bakit hindi pa natin pagsaluhan yung hinanda, Nay? Nagpakabusog na ako sa labas kanina. Kahit ilang subo lang po, Nay. Sigurado akong magugustuhan niyo. Binili ko po lahat yan. At saan ka naman kumuha ng pera? Nakuha ko na po yung allowance ko galing sa school. Anong allowance yan? Bakit di ko alam yan? Nasabi ko naman po dati na… Wala kang sinasabi! Student assistant po ako sa library ng university namin, Nay. Since first year college pa po. Yun naman pala eh! May nakukuha ka naman palang pera. Eh bakit kailangan mo pang humingi ng baon sa tatay mo? Dagdag pasakit ka pa sa bulsa namin eh. Matagal na po akong hindi humihingi ng baon kay tatay. Kung hihingi man po ako sa kanya, konti lang po. Pandagdag bayarin lang po sa ibang school requirements. Eh di humihingi ka pa rin. Ang yabang pa ng pagkasabi mong may allowance ka na mula sa school nyo tapos umaasa ka pa rin pala sa tatay mo?
Ilang buwan na lang naman po, Nay, makakapagtapos na rin ako ng kolehiyo. Pag nagkataon po, pwede ko namang ibalik kay tatay lahat ng nagastos niyang baon mula po nung pinag-aral niyo ako. Maghanap ka muna ng trabaho bago ka mangako ng ganyan. Inuuna mo na naman yung kayabangan mo eh. Nako, andito ka na pala, Tina. Bakit? Kung andito na ako. Nakita mo na agad ang sorpresa sa'yo ng anak mo. Pasensya na kung na-late ako ha. Nag-OT kasi ako sa trabaho. Sayang naman yung extra kong kikitain. Tingnan mo na, Leia. Doble kayod ang tatay mo, tapos hihingi ka pa ng pera kahit may allowance ka naman palang natatanggap? Uy, ano ba naman, Tina? Obligasyon kong bigyan ng pera si Leia para sa pag-aaral niya. Anak ko siya. Anak natin. Sige, ilaban mo pa yung rason mong yan, Ferds. Kaya namimihasa sa kahihingi itong anak mo eh. Hindi naman siya palaging humihingi. At kung hihingi man eh, Huwag na po kayong magtalo sa harapan ng pagkain. Hindi po yun maganda. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Ayokong kumain. Bakit naman? Busog pa raw po si nanay eh. Sinabi ko bang sumagot ka para sa akin? Sorry po. Kahit konti lang. Para naman di masayang tong pinaghirapan ng anak mo. Sana kasi nagtatanong muna. Eh di hindi na surprise yun. Ikaw naman, Tina. Mukha ba akong nakikipagbiruan sa inyong mag-ama? O sige po, Nay. Kung ayaw niyo naman pong kumain, ayos lang po. Pwedeng bukas na lang natin ito pagsaluhan. O kung sakaling magutom naman po kayo mamaya, pwede ko kayong ipag-init. Tawagin niyo lang po ako sa kwarto ko, Nay. Sa wakas! May nasabi ka ring maganda ngayong araw. Magpasalamat ka naman kay Leia. Para saan? Sa effort niya na ipinaganda ka. Magpapasalamat lang ako kapag nagustuhan ko ang effort na gagawin niya para sa akin. Uy, Tina, ano ka ba naman? Huwag mo nga akong pilitin kung ayoko. Huwag na po kayong mag-away dahil lang dito. Kasalanan ko rin naman po. Masyado kong in-advance yung birthday ni nanay. Hayaan niyo po, Nay. Ililigpit ko na po ito. Magpahinga na po kayo. Pinalitan mo ba yung bedsheet namin ng tatay mo? Pati rin po yung tuwalya niyo, pinalitan ko na po, Nay. Pinlansya ko na rin po yung punda ng una niyo tulad ng lagi niyong bilin. Pumasok na sina nanay at tatay sa kwarto nila, Papa Dudut, habang ako naman ay naiwang nagliligpit ng mga hinanda ko. Tinanggal ko ang nakasabit na pinaprint kong tarpaulin para sa birthday ni nanay. Tinanggal ko na rin ang mga nakasabit na lobo. Plinano kong ipamigay yon sa mga kapitbahay naming bata. Tinakpan ko na rin ang mga pagkain at saka nilagay lahat sa ref. Hindi na rin ako nakakain dahil nawala na ako ng gana. Lalo na noong narinig kong nagtatalo ang mga magulang ko sa kwarto nila. Pinakinggan ko ang pagtatalo nila, Papa Dudut. Lahat yon ay tungkol sa inasta ni nanay sa sorpresa ko. Kalmadong pinarealize ni tatay kay nanay na pinaghirapan ko ang hinanda ko para sa kanya. Pinaglaban naman ni nanay na hindi niya ako inutusang gawin yon. Nagpakumbaba na lamang si tatay at sinabing matulog na lamang sila kesa mauwi pa sa kung saan ang pagtatalo nila. Nanatili lamang ako sa kusina at doon ay tahimik na umiyak dahil nasaktan ako sa mga narinig kong sinabi ni nanay. Biglang ang lumabas si tatay sa kwarto nila, Papa Dudut, at agad akong pinuntahan. Nagsorry si tatay para kay nanay. Sinabi ni tatay na baka pagod lamang si nanay. Nagbiro pa si tatay na baka raw ayaw lang ni nanay ng reminder na tumanda na siya kaya ayaw niyang mag-celebrate ng birthday. Pinalagpas kong muli ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Nagsikap ako makatapos ng pag-aaral at hindi na humingi pa kahit piso kay tatay dahil madalas ngang nagpaparinig si nanay tungkol sa pagbibigay ni tatay ng baon sa akin. Umextra din po ako bilang tagalinis ng bahay ng mga kapitbahay namin para lamang pandagdag sa panggastos ko sa thesis ko. Nalagpasan ko naman yon lahat at sa wakas ay nakapagtapos na rin ako. Inasahan ko magiging proud na si nanay sa akin pero hindi pa rin. Hindi nga rin siya umattend ng graduation ko at tanging si tatay lamang ang kasama ko noon. Nakipag-inuman si nanay sa handaan para sa graduation ng anak ng kaibigan niya. Nasaktan ako doon dahil mas inuna niyang
makiselebrate sa pagtatapos ng ibang tao kaysa sa akin na anak niya mismo. Kahit ganoon ay hindi pa rin ako napagod na ipagsiksikan ng sarili ko kay nanay. Hinangad ko pa rin na mahalin niya ako. Kaya nagpursige naman akong makahanap kaagad ng trabaho after kong makapagtapos. Tay! Sumahod na po ako! Aba, talagang adulting na ang anak ko ah. O ano bang plano mo dyan sa unang sahod mo? Kayo po ba, Tay? Ano po bang ginawa niyo sa unang sahod niyo? Ano nga bang ginawa ko dun sa unang sahod ko? Binilan ko ng mga sapatos yung mga kapatid ko. Tapos nag-iwan lang ako ng allowance para sa sarili ko. Yung iba binigay ko na sa lola mo para may panggastos siya sa bahay. Bukod po sa allowance niyo, Tay, ano pang iniwan niyo para sa sarili niyo? Wala na eh. Yung allowance lang talaga. Alam mo namang ako lang ang inaasahan dati ng lola mo. Inuna ko sila syempre. Nung nakapagtapos na yung ibang kapatid ko, saka naman ako bumawi sa sarili ko. Ako kaya, wala naman po ako ibang kapatid para pagkagastusan eh. Kung meron ka mang kapatid ngayon, di rin naman kita uobligaing ibigay sa kanila ang sahod mo. Ako ang tatay. Ako ang bubuhay sa kanila. Pero gusto ko pa rin po makatulong sa inyo, Tay. Kaya nga sa unang sahod ko, bala ko sanang ibigay sa inyo ni nanay lahat. Magtitira na lang po ako para sa pamasahe ko at pangkain sa trabaho. Sapat naman ang sahod ko para sa atin ng nanay mo. Mas mabuti pang bumili ka muna nung pangarap mong bilhin nung nag-aaral ka pa lang, nung wala ka pang pera. Yan kasi yung gusto kong gawin nun sa unang sahod ko pero di ko nagawa. Wala naman po kasi ako naiisip na gusto kong bilhin eh. Lahat naman na kailangan ko dati, binigay nyo na. Kaya naisip kong hatiin na lang talaga sa inyo ni nanay itong sahod ko. Ipunin mo na lang. Wag nyo na akong pigilan, Tay. Ito po yung pangarap ko eh. Yung ako naman po yung makatulong sa inyo. Kayo bang mag-ama nagpapalakasan ng boses? Nagkakwentuhan lang kami dito ni Leia. Pwede naman magkwentuhan ng di malakas sa mga bunganga, di ba? Sorry po, Nay. Sorry. Wala na ako ibang narinig sa'yo kundi sorry. Tina, alam mo bang unang sahod ngayon ng anak mo? Na-withdraw mo na ba lahat ng sahod mo, Leia? Opo. Akin na. Hahatiin ko po muna sana, Nay, para sa inyong dalawa ni Tatay. Gaano ba kalaki ang sahod mo para kailangan pag-isipan pa ang paghahati? Ibabawas ko rin po kasi yung allowance ko. Magkano ba sinahod mo? 7K po. 7K lang? Kala ko naman kung magkano. Pang-15 lang naman yung 7K niya, Tina. Malaki na rin yun. Anong malaki ron? Ang mahal ng bilihin ngayon, ano pang mapupuntahan ng 7K na yan? Ibabawas mo pa yung para sa sarili mo, di ano na lang matitira sa amin ng tatay mo? Hindi naman po ako magastos. Kaya na po kahit 1K lang itabi ko para sa sarili ko. Yung matitira po sa inyo na po ni Tatay. Parang tanga tong si Leia. Palibasa unang beses na nakahawak ng sahod kaya di alam kung gaano kaliti ang perang pinagmamalaki mo. Gaano man kaliit o kalaki, ang importante, pinaghirapan sa tamang paraan. Hindi ba, Leia? Totoo naman po yung sinabi ni Nanay. Maliit lang po talaga, Tay. Pero tataasan naman daw po ang sahod ko kapag naka-6 na buwan na po ako. Baka nga bago ka mag-6 na buwan tinanggal ka na sa trabaho mo Di ka naman kagalingan para paubutin ka ng ganyang katagal. Patawa ka talaga. Ano bang hindi siya magtatagal sa trabaho niya? Alam mo bang maraming aplikante dun sa posisyong pinasukan ng anak mo? Siya lang ang natanggap. Ganun kagaling ang anak mo. Mabilib ka naman. Baka naman kasi yung mga kakumpetensya niya sa trabaho wala rin namang binatbat. Kaya wala nang ibang choice yung boss niya kundi piliin niya ang anak mo. Grabe ka namang makapang-down, Tina. Parang tama naman po si Nanay, Tay Kasi yung mga aplikanteng nakasabayan ko parang hindi rin talaga magaling kahit konti. O tingnan mo na. Di lumabas din yung totoo. Wala lang ibang choice yung boss kundi piliin ka. Ay, Leia, anak, pwede bang bumili ka na muna ng merienda sa labas? Kahit anong magustuhan mo ron. Babayaran ko na lang mamaya. Sige po, Tay. Labas na po muna ako.
Ano ba namang ugali ang pinapakita mo sa anak mo, Tina? Grabe ka! Bakit? Masama na ba magsabi ng totoo ngayon? Pwedeng magsabi ng totoo nang di nakakasakit ng kapwa mo. Lalo na sa sarili mong anak. Narinig ko ang pagkatalo ni nanay at tatay mula sa labas ng bahay, Papa Dudut. Hindi ko na pinatapos ang away nila dahil nasaktan na ako sa mga naunang sinabi ni nanay. Kaya nagmadali akong lumayo sa bahay para lamang hindi na sila marinig pa. Binagalang ko ang paglalakad papunta sa tindahan. Ilang tindahang malapit ang nilagpasan ko dahil ayoko munang bumili ng merienda. Alam ko namang pinabili lamang ako ni tatay para lamang makausap niya si nanay tungkol sa akin. Kaya naman hindi ako nagmadali dahil alam kong kailangan nila ng oras para makapag-usap. Sa dulong tindahan na ako nakarating, Papa Dudut. Doon na ako bumili ng merienda pero after noon ay hindi pa rin ako umalis. Nagpaalam muna ako sa tendera kung pwedeng umupo lang doon sa upuang nasa gilid ng tindahan. At pumayag naman. Nang makaupo na ako ay saka ko naramdamang parang gusto kong umiyak, Papa Dudut. Sinubukan ko pang pigilan ng sarili ko pero hindi ko na rin kinaya pa. Mabuti na lamang at walang masyadong nagdaraang tao noon. Kaya nakaiyak ako ng malaya. Hindi ko noon alam kung paano aayusin ang sarili ko pabalik sa bahay dahil tiyak na makakahalata si tatay na umiyak ako. Pinilit kong ihinto ang pag-iyak ko dahil kailangan ko nang makabalik ng bahay dahil tumatawag na sa cellphone ko si tatay. Hindi ko na lamang muna yon sinagot at saka bumili ng isang bote ng mineral water sa may tindahan. Pinanghilamos ko yon para mabawasan ang pamumugto ng mga mata ko. Hinintay kong matuyo ang basa ko mukha saka ako nagpasyang umuwi na. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko noon dahil baka galit pa rin sa akin si nanay. Umikot pa akong isang beses sa kabilang kanto para lamang mawala yung nararamdaman kong kaba. Noong pakiramdam ko ay ayos na ako ay saka ako umuwi, Papa Dudut. Doon ko nalaman na umalis si nanay, pinagtakpan pa ni tatay si nanay at sinabing may kailangang asikasuhin si nanay sa bahay ng kaibigan niya. Kunwari na lamang ay naniwala na lamang ako sa sinabi ni tatay kahit sa totoo lang ay alam ko naman ang totoong dahilan kung bakit umalis si nanay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bumili din ako noon ng mga gamit sa bahay para maging komportable ang buhay ng mga magulang ko. Una kong binili noon ang washing machine para hindi na mahirapang maglaba si nanay ng mga damit niya. Sinorpresa ko siya noon ng isang semi-automatic na washing machine. Inasahan kong kahit konti ay magiging masaya siya. Yun nga lang ay hindi niya ginamit yon. Ako lang ang gumagamit noon sa bahay para labhan ang mga damit namin ni tatay. Sinubukan kong inganyohin si nanay na gamitin ang washing machine pero nagalit siya sa akin. Sinabi niyang maaksaya sa tubig at kuryente. Sinabi ko na ako naman ang magbabayad ng bills namin. Pero mas lalo siyang nagalit. Para raw pinamukha ko sa kanya ang kayabangan ko porket may trabaho na ako. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil alam kong mas lalo lamang siyang magagalit sa akin. Kinagabihan ay may pumuntang kaibigan niya sa bahay para kunin ang washing machine na binili ko. Nalaman kong binenta ni nanay yon at kinuha niya ang perang pinagbentahan. Oh, bakit nag-handwash ka ng damit dyan? Wala na po kasi yung washing machine natin. Oh, asan? Nagtampo ba kaya bumalik sa mall? Si tatay talaga. Binenta po ni nanay. Oh, bakit binenta? Ang laking tulong nun para makapaglaban ng mga bedsheet at kurtina. Maksaya daw po kasi sa tubig tsaka sa kuryente. Kaya nga nagtatrabaho para maging komportable ang buhay natin eh. Kesa naman yung nag-handwash ka ng damit mo dyan. Pagod ka na nga sa trabaho, mapapagod ka pang maglaba.
Hindi ko naman po to damit, Tay. Oh, kanino yan? Wala naman ako mga labahin. Kay nanay po. Pinalaba ba niya yan sa'yo? Naku, hindi po. Nagkusa lang po ako. Baka masorpresa ang nanay mo sa paglalaba mo ng damit niya, ha? Sana nga po. Ang ibig kong sabihin, masorpresa tulad nung ginawa mo nung birthday niya. Baka magalit. Baka di magustuhan. Alam ko pong marami siyang nilakad ngayong araw kaya pag nakita niyang wala na siyang labahin, matutuwa na siya. Parang ako ang kinakabahan sa ginagawa mo eh. Alam mo naman ang nanay mo pag pagod, mainitin ang ulo. Matatanggal po ang init ng ulo niya kapag nakita niyang wala ng laman ng laundry basket niya. Proven na po yun sa mga babae. Ewan ko ha, pero matagal ko nang kasama ang nanay mo. Pag di umayon sa kanya ang mga nangyayari, nagiging dragon siya. Pati tuloy ako kinakabahan na tay. Hinahanda lang naman kita. Kahit ikaw kilala mo na rin ang nanay mo. Alam mong pinaglihi yun sa high blood at alta presyon. Tatay naman Tulungan na lang kitang maglaba bago ka maabutan ng nanay mo. Mukhang pauwi na rin yun Ako na po tay, babanlawan na lang po to. Tutulong na ako para matapos na. Tay, Palabasin na lang natin na ako ang naglaba ng lahat ng damit niya ha. bakit po kayo? Ako nga po nagpapalakas kay nanay Kailangan malaman niya na ako yung naglaba para plus point sa akin. Minus points yan sa kanya. Bakit naman po? Ay, huwag kang masasaktan sa sasabihin ko ha. Alam mo namang minsan mainit ang dugo sa'yo ng nanay mo. Kaya kapag nalaman niyang may ginawa ka para sa kanya, kahit maganda pa yan, di niya tatanggapin. Hahanapan niya ng butas para mabigyan ng rason yung galit niya sa'yo. Ay, gusto ko lang naman pong magkaayos na kami. Gusto ko na mahalin niya rin ako tulad ng pagmamahal niyo sa akin. Mahal ka naman ng nanay mo. Di nga lang siguro tugma yung pagmamahal na binibigay niya sa gusto mong matanggap. Siguro nga po. Balang araw, mauubos din ang galit ng nanay mo sa katawan niya. Maubos nga kaya? Parang siya yung nagsusupply ng galit sa mundo Ginawa mo pang supplier ang nanay mo. Umusog ka na nga doon para matulungan na kita sa paglalaba. Siguradong pauwi na rin ang nanay mo. Tay, Oh, bakit? namantsahan ko po yung puting blouse ni nanay. Ha? Sigurado ka? Baka naman dati pa yan. Ngayon lang po to, tay. Naihalo ko po yung isang puting blouse niya rito sa mga dikolor. Mareremedyohan natin yan. Huwag kang mag-alala. Matinding takot ang naramdaman naming pareho ni tatay nang makulayan ko ang puting damit ni nanay. Sinubukan nga naming remedyohan yon, nag-check ako sa internet ng mga pwedeng home remedy. Sinubukan naming ibabad sa tubig na may suka at bleach pero hindi yon umepekto. Napabili si tatay ng kalamansi at kinaska sa damit pero hindi pa rin natanggal ang pagkakahawa. Nagpakulo rin kami ng tubig at saka ibinuhos yon sa damit at saka muling kinusot pero wala pa rin. Marami na kaming sinubukang gawin ni tatay, matanggal lamang ang pagkakahawa ng dikolor sa puting damit ni nanay. Pero hindi kami nagtagumpay. Nanghina ako nang mapansin kong gumaspang na ang damit ni nanay dahil sa kakakusot namin. Medyo nanilaw na rin yon, Papa Dudut. Tinapos na lang muna namin ang ibang labahan at saka sinampay. Binukod namin ang namansyahang damit, Papa Dudut. Hindi nawala ng pag-asa si tatay na mawawala ang mansya ng damit na yon. Sinubukan niyang itawag sa lola namin kung paano pa masolusyonan yon. Lahat ng pinayo ni lola ay wala ring naging epekto. Kaya sinabi na lamang ni tatay na aaminin na lamang niya kay nanay ang lahat. Sinabi ni tatay na siya na lang ang aako ng nangyari. Hindi ko naman hinayaang gawin yun ni tatay dahil ako naman ang may kasalanan. Kung naging maingat lang sana ako at hindi na nakialam sa mga labada ni nanay ay hindi yun mangyayari. Naiyak na ako kaya mas lalong nagpumilit si tatay na akuin ang kasalanan ko.
Bago pa kami makabuo ng desisyon ay dumating na si nanay. Sinalubong agad ni tatay. Nakangiti naman si nanay at mukhang good mood siya kaya mas lumakas ang loob ni tatay na sabihin ang nangyari sa puting damit niya. Kahit good mood noon si nanay ay nakaramdam pa rin ako ng takot. Wala namang bago doon Papa Dudut dahil lagi naman akong takot noon kay nanay. Nadoble nga lang ang takot ko lalo't may nagawa na talaga akong kasalanan sa kanya. Ramdam ko noon ay hindi niya palalagpasin ang nagawa kong pagkakamali at ipapamukha yun sa akin habang nasa iisang bubong kami. Kala ko di ka pa uuwi. Bakit? Ayaw mo ba ako umuwi? Hindi naman. Alam mo namang lagi lang talaga kitang hinahanap pag wala ka. Anong nakain mo? Bakit parang nagpapalakas ka sa akin? O baka naman may kailangan ka? Ako may kailangan. Ikaw lang sapat na. Baka naman may nagawa kang kasalanan sa akin? Parang ganun. Sabihin mo na habang masaya pa ako. Huwag mo nang patagalin at alam mo naman ang mood ko. Mabilis lang magbago. Mabuti na lang at sinabi mo yan. Anong nangyari? Hindi naman masyadong malaki yung kasalanan ko. Anong nangyari? Sinubukan ko kasing laban yung mga damit mo para di ka na maglaba pag uwi mo. Talaga? Ngayon mo lang ako pinaglaba ah? Kaya lang, may isang puting damit na naihalo sa mga dekolor kaya… Nay, ako po yung nakahalo ng puting damit niyo sa dekolor. Ako po yung naglaba, hindi po si tatay. Sorry po. Bakit mo pinakailaman ang mga damit ko? Masyado kang pabida eh! Wala rin naman po kasi akong ibang ginagawa kaya nilaban ko na yung mga damit ninyo. Gumawa lang naman ng maganda si Leia, Tina. Huwag niyo akong pagtulungan mag-ama ha? Hindi naman sa ganun. Aling damit ang naman tiyan? Yung puting… Puting blouse na may borda ng krus sa gilid? Yun nga po. Pakialamera! Tina, tama na yan! Bakit niyo po ako sinampal? Bakit? At bakit hindi? Para lang sa damit, mananakit ka na. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin yung damit na yon? Bibili na lang ng bago. Di mo naman kailangang saktan ng anak mo. Sorry po, Nay. Papalitan ko na lang po sa sahod ko. Saan po ba nabibili yon para makakuha po ako kaagad? Magagalit ba ako na ganito kung madali lang makakuha ng kapalit doon? Sorry po. Bigay yun ng kapatid kong namatay! Siyang nagburda ng krus doon! Sa tingin nyo, kaya nyong ibalik ang buhay ng kapatid ko para pagburdahin uli? Sige nga! Hindi ko po alam na galing yun sa kapatid niyo, Nay. Sorry po. Alam ko po. Kung hindi ka kasi nakialam, walang masisira! Parang awa mo na. Talaga? Tumigil ka! Hindi ka talaga madadala hanggat hindi ka nakakatikim sa akin eh! Wala nang magagawa ang sorry mo! Uy, Tina! Nay, tama na po. Tama na sabi! Tina, ano ba? Kahit mamatay ka pa, hindi mo mababayaran ang nasira mo! Sabing tumigil ka na eh! Tay, tama na po. Nakakapagod nang makita na kinakawawa mo si Leia. Kahit wala siyang mali, wala kang ibang ginawa kundi pahirapan siya. At ako, hindi ba niya ako pinahirapan? Mula nung pinanganak siya, nasira na ang buhay ko! Nay! Huwag mo akong hawakan! Sana namatay ka na lang! Beste ka! Magsama kayong mag-ama! Ha! Tina! Nay! Umalis si nanay at hindi nagpapigil sa amin, Papa Dudut. Sinubukan namin siyang sundan pero mas lalo siyang nagalit at kahit si tatay ay muntik na rin niyang masaktan. Kaya naman hinayaan na lang muna namin siya para makahinga. Naramdaman ko na punong-puno siya ng galit noon at naiintindihan ko naman siya dahil nagkamali ako. Alam kong hindi ko na mapapalitan ang nasira kong damit ni nanay. Bumalik kami ni tatay ng bahay at nagmadali akong ibabad muli ang damit ni nanay para mawala ang mantsa. Umiyak ako noon dahil sa tindi ng konsensyang sumabog sa akin. Pinatigil na ako ni tatay sa kakapilit na tanggalin ang mantsa. Pero hindi ako nagpapigil at naawa si tatay sa akin at hinayaan na lamang ako. Sinubukang tawagan ni tatay si nanay pero hindi siya sumasagot.
Nag-aalala na rin si tatay sa nangyari kay nanay lalo na noong lumipas na ang 4 na oras pero hindi pa rin umuwi ng bahay si nanay. Kaya naman nagpaalam si tatay na lalabas muna para hanapin si nanay. Gusto ko noon na tulungan si tatay na hanapin si nanay pero hindi na ako sumama para subukang remedyohan pa ang damit ni nanay. Naiwan ako mag-isa sa bahay habang hawak noon ang puting damit ni nanay. Alam kong wala na yung pag-asa pang maayos tulad ng relasyon ko kay nanay. Pero hindi ko pa rin yon sinukuan. Hindi ako nagpahinga hanggat alam kong hindi pa kumukupas ang mantsa sa damit na yon. Inaplos ko ang krus na nakaburda sa damit ni nanay Papa Dudut. Nakita kong luma na talaga ang pagkakaburda ng damit na yon. Nahiya ako dahil nakasira ako ng gamit ni nanay na alam kong mahalaga sa kanya. Naramdaman ko ngang mas mahalaga ang damit na yon kaysa sa akin. Nasaktan ako habang inuulit ang mga salita ni nanay sa akin, Papa Dudut. Nasaktan ako habang inaalala kung paano niya hiniling na sana'y mamatay na lamang ako. Alam kong mahalaga sa kanya ang damit na yon pero gaano ba kalaki ang pagpapahalaga niya sa damit na yon para hilingin na mamatay ang sarili niyang anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nga natulog si nanay sa bahay after ng away namin, Papa Dudut. Hindi na rin sinagot ang mga text at tawag namin. Hindi na nga rin nakatulog si tatay sa pag-aalala. Nasa kwarto lamang ako noon at hindi ko rin kayang harapin si tatay dahil nakukonsensya ako. Nakukonsensya ako noon dahil pakiramdam ko ay kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Kahit na nakahiga ay hindi pa rin ako makatulog dahil nagwo-worry na rin ako kay nanay. Napabangon na lamang ako bandang madaling araw at lumabas ako ng kwarto at doon ay naabutan ko si tatay na nagkakape habang nakatitig lamang sa kanyang cellphone. Hindi nga niya napansin na lumabas na ako ng kwarto. Baka sa mukha niya ang labis na pag-aalala kay nanay kahit na hindi niya noon sabihin sa akin. Nagtungo ako sa kusina para magtimpla rin ng kape para sabayan siya. Doon niya lang napansin na nasa paligid lamang ako kaya naman sinundan niya ako sa kusina. Nagpatimpla na rin siya ng kape at saka nagpakuha ng malamig na tubig. Tahimik lamang kaming pareho noon sa kusina habang nagtitimpla ako ng kape. Noong natapos ako ay saka kami nagtungo sa sala. Hindi namin napag-usapan si nanay ng ilang saglit dahil naghihintayan kami kung sino ang unang mag-o-open ang tungkol sa kanya at sa mga nangyari. Hanggang sa makatanggap kami ng text mula sa isang kaibigan ni nanay. Sinabi niyang kasama niya si nanay pero huwag daw naming babanggitin kay nanay na alam na namin. Nakainom daw si nanay noong nagtungo sa bahay ng kaibigan niya. Kaya pinatuloy muna doon pansamantala. Nakiusap ang kaibigan ni nanay kung pwedeng sunduin na lamang bukas ng umaga dahil lalabas daw silang pamilya. Naramdaman namin na nanggugulo na naman si nanay doon tulad ng ginawa niya. May ilang taon na ang nakakaraan. Kahit papaano ay napanatag naman kaming pareho ni tatay. Inubos lang namin ang aming mga kape at saka nagpahinga na para masundo na si nanay kinabukasan. Nagbalik na kami sa kanya-kanyang kwarto at nahiga na. Pero kahit na sinundan ko nang ipahinga ang pagod kong mga mata, ay hindi ko pa rin magawang makatulog dahil nag-aalala pa rin ako kay nanay. Alas 7 na ng umaga nang katukin ako ni tatay sa kwarto para magpasama na sa akin na sunduin si nanay. Hindi na kami nakapagbihis pa dahil nagmamadali na kaming masundo si nanay bago pa siya makatunog. Napupuntahan namin siya. Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalamang nandito ako? Umuwi na tayo, Tina. Huwag mo akong utusan. Nay, umuwi na po tayo. Nakakahiya na po dito sa kaibigan niyo. Kayong mahiya. Kayong sumugod dito tapos… Pinasundo ka sa amin ng kaibigan mo. Talagang di niyo ako bibigyan ng peace of mind, no? Nay, Isa ka pa! Kailangan talaga nandito ka rin? nag-aalala lang naman po ako sa inyo, Nay. Di ko kailangan ng pag-aalala nyo! Kailangan ko lang makalayo sa inyo!
Ayos lang naman sana kung magsasabi ka kung saan ka pupunta. Di ka naman namin pipigilan kung gusto mo mapag-isa eh. Huwag naman sana yung di ka man lang mag-update. Siyempre nag-aalala rin kami sa'yo. Ayoko nga kayong kausapin eh. Ano bang mahirap intindihin doon? Please naman, Tina. Huwag ka na mag-eskandalo rito. Nakakahiya. Dapat naisip nyo yan bago kayo sumugod dito. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Dito lang ako. Nakiusap po yung kaibigan nyo na kung pwede sunduin ka na po namin kasi Huwag mo akong kausapin, demonyo ka! Kala mo ayos na tayo? uwi na po tayo, Nay. Sa bahay na po natin ayusin lahat. Baka marinig pa tayo ng mga kaibigan nyo. Wala nang maaayos pa, Leia! Sirang-sira na lahat mula nung dumating ka sa buhay ko! Tina, parang awa mo na. Tama na. Ano po bang nagawa ko sa inyo, Nay? Bakit bang tindi ng galit nyo sa akin? Ginawa ko naman po lahat Lagi kong inuunang nararamdaman ninyo, ang pangangailangan ninyo. Wala ko ibang ginawa kundi humanap ng paraan para mahalin nyo ko. Bakit po, Nay? Bakit po? Bakit ganyan kayo sa akin? Gusto mong malaman ang totoo? Tina, wag dito. Ano ka ba naman? Hindi! Dito na lang natin gawin! Naghahanap na sagot yung anak mo eh! Tina! Ano po ba yung totoo, Nay? Una sa lahat, huwag mo akong tawaging nanay dahil hindi naman kita anak! Tina, ano ba? Ha? Hindi ko po kayo maintindihan. Anak ka ng tatay mo sa ibang babae! Tay! Leia, anak. Kailangan talaga humingi ka ng eksplanasyon sa tatay mo? Ayaw mo akong paniwalaan? Ha! Hindi kita anak! Bakit sa tingin mo ang bigat ng dugo ko sa'yo? Ano yon? Trip ko lang? Leia, anak. Mahal ka namin at Namin? Ikaw lang ang nagmahal dyan kay Leia! Huwag mo ako idamay! please naman, Tina. Wag mo nang pabigatin ang sitwasyon. Ako ba nagpapabigat ngayon ng sitwasyon? Ako ba nagloko? Ako ba nakabuntis ng ibang babae? Ako ba nag-uwi ng anak sa ibang tao? Di ba ikaw lahat ang gumawa nun? Paano ako ang nagpapabigat ng sitwasyon, Haffords? Bakit ako? Nay! Pingi ka ba? Kakasabi ko lang sa'yo na di ako ang nanay mo, di ba? Yung nanay mong haliparot, iniwan ka sa tatay mo dahil ayaw sa'yo. Ako ba kaya? Hindi ka ba talaga titigil, Tina? Kayo ang tumigil sa pagbibigay ng stress sa akin! Walis na kayo! Agad na tumakbo palayo si nanay at ni isa sa amin ni tatay ay walang lakas para sundan pa siya. Hindi makatingin si tatay sa akin habang ako naman ay pilit na pinoproseso ang mga sinasabi ni nanay. Hindi na rin kinontak pang muli ni tatay si nanay. Pinagbigyan niya ang gusto ni nanay na mapag-isa. Inaya na ako ni tatay na umuwi na parang walang nangyari. Hindi ko rin alam ang eksaktong mararamdaman ko kay tatay matapos kong malaman na anak niya ako sa ibang babae. May mga narinig na akong ganito noong bata pa ako at madalas kong maramdaman na niloloko ako ng mga kalaro ko at ng mga pinsang ko na ampun lang daw ako. Inakala kong panunukso lamang yon dahil gano'n naman talaga ang tuksuhan ng mga bata pero totoo pala. Noong nakauwi na kami agad na nagpunta sa kusina si tatay para ipagtimpla ako ng kape. Naya niya akong samahan siyang maupo sa may sala. Alam ko noon na balak niyang pag-usapan namin ang nangyaring revelasyon ni nanay. Sa totoo lang ay ayoko noon na pag-usapan pa dahil hindi ko talaga tanggap pero kailangan na. Papadudot hindi pa man din namin nagagalaw ang kapeng tinimpla ni tatay ay kinausap na niya ako. Sinabi niya lahat ng totoo tungkol sa pagkatao ko. Hindi pinalad si nanay at tatay na magkaroon ng anak dahil may problema sa matres si nanay. Naging problema yon sa kanilang dalawa dahil pangarap ni tatay na magkaroon ng anak at hindi yon naibigay ni nanay. Naging madalas ang pag-aaway nila dahil pakiramdam daw ni tatay ay walang patutunguhan ang pagsasama nila dahil kulang daw kung walang anak. Ayaw naman daw mag-ampon ni tatay dati dahil nga gusto niyang galing sa kanyang magiging anak niya. Nakipaghiwalay muna pansamantala si tatay kay nanay nang lumabas na ang mga away nila.
Umalis si tatay noon sa bahay at hindi alam ni nanay kung saan siya nagpunta. At wala pang isang buwan ay bumalik din ang tatay dahil na-realize niyang mahal niya si nanay. Sinubukan nilang ayusin ang relasyon nila hanggang isang araw. Nalaman ni tatay na nakabuntis siya ng iba. Marisol ang pangalan ng totoo mong nanay. Kumakanta siya sa bar nung nakilala ko siya. Aminado ako na nagandaan ako sa kanya na hinaluan pa ng matinding kalungkutan dahil nga nagkahiwalay kami ng nanay mo. Kaya po kayo pumatol sa kanya? Siya yung unang lumapit eh. May tinanong lang nung una hanggang sa napatawa ko na lang siya. Pagkatapos nun, bawat pahinga niya sa set niya, lagi siyang umuupo sa tabi ko. Nagkaroon ako ng interes. Nung gabing yon, may nangyari sa amin at sa mga sumunod pa. Tumira ako sa apartment niya pansamantala. Masaya naman nung una. Akala ko di na ako babalik pa sa nanay mo. Pero isang gabi, sabi ko sa sarili ko noon, iba pa rin ang nanay mo. Kaya iniwan ko si Marisol. Hindi niya po ba kayo hinabol? Hindi naman. Doon ko lang din nalaman na may boyfriend siya sa ibang bansa kaya di rin kami pwede. Maayos naman kaming nagkahiwalay. Akala ko yun na ang huling pagkikita namin. Hanggang sa tinawagan niya ako para ipaalam na nabuntis ko siya. Paano po kayo nakasigurong kayo ang ama ko at hindi ibang lalaki? Napatanong din ako noon, Leia. Pero sakto sa bilang nung kaming dalawa lang ang magkasama nun sa apartment niya. Ako lang ang nakasama niya nun. Doon sigurado ako. Paano niyo po sinabi kay nanay? Hindi ko muna sinabi kasi natakot ako na baka iwan ako ng nanay mo. Palihim ako nagsustento kay Marisol. Tapos nung nakapanganak na siya, pinuntahan ko. Bigla kanyang binigay sa akin. Nagmakaawa siya na kunin kita kasi di pwedeng malaman ng boyfriend niya na nabuntis siya. Maliit pa lang ang tiyan ni Marisol nung nagpakalayo-layo sa kanila para maitago ang pagbubuntis niya. Kaya medyo may kalakihan ang sinustento ko kasi wala siyang ibang naging trabaho habang nagbubuntis siya. Pagkatapos niyang manganak, bumalik ulit siya sa pagkanta. Tapos inuwi niyo na ako? Oo, wala naman akong ibang alam na pagdadalan sa'yo nun at gusto ko ring iuwi ka. Hindi ko lang nga alam kung paano yung tatanggapin ng nanay mo. Ano pong reaksyon ni nanay nung inuwi niyo ako? Nabigla, natulala. Sinabi ko sa kanya na handa akong tanggapin ang parusa niya o kung anuman. Basta wag ka lang niyang ilayo sa akin. At umaasa ako na sana tanggapin ka niya bilang sarili niyang anak. Tinanggap ka naman niya, Leia. Pero hindi niya ako minahal. Iyon ang isang bagay na di niya na ipangakong gagawin matapos kanyang tanggapin sa buhay namin. Kaya pala. Nay? Umuwi lang ako para kumuha ng damit. Alis din ako agad. Tina, pwede bang mag-usap muna tayo? Para saan pa? Tay, pwede bang kami muna ni nanay ang mag-usap? Ayos lang po ba? Ay, sige. Iiwan ko muna kayong dalawa. Wala tayong dapat pag-usapan, Leia. Nalaman mo na naman ang lahat. Huwag ka nang magtanong dahil wala akong balak sumagot. Wala na po ako ibang gustong itanong kundi kumusta po kayo dati, Nay? Nung tinanggap ninyo ko. Ano bang tanong yan? Alam ko po na hindi kayo nakumusta ni tatay sa nararamdaman ninyo nung inuwi niya ako dito. Alam ko masakit yun para sa inyo. Kaya tatanungin ko po ulit kayo, Nay. Kumusta po kayo nun? Sana hindi pa po huli yung pagtatanong ko. Hindi ako okay at hindi ako naging okay. Ayos na ba? Nasagot ko na? Bakit niyo po ako tinanggap? Para di mawala uli ang tatay mo. At naisip ko, makakatulong ka para matabunan yung pagkukulang ko sa kanya bilang asawa dahil hindi ko siya mabigyan ng anak na tulad ng pangarap niya. Karapatan niyong humindi kung alam niyong hindi kayo okay sa nangyayari.
Sa tingin mo ba di ko naisip gawin yan? Sa tingin mo di ako nagsisi na tinanggap kita rito? Hindi madali na lagi kitang nakikita. Ikaw ang paalala kung anong kulang sa akin. Kaya ako mabigat ang dugo ko sa'yo dahil yun sa pagkakaipit ko sa sitwasyon na ginawa ng tatay mo. Nanay mo ang sumira ng buhay ko. Habang buhay kong dadalin yon. At habang buhay kong ipapaalala sa'yo ang galit ko. Kung dyan po kayo makakakuha ng paraan para gumaan ang nararamdaman ninyo, sige lang po. Sasaluhin ko po lahat kasi pasasalamat ko na lang po sa inyo yon. Kasi kinupkup niyo po ako. Binigyan niyo ako ng matitirahan. Dinamitan ninyo ako. Inalagaan niyo ako nung bata ako kahit na ayaw niyo. Salamat po, Nay. Kasi kahit mahirap para sa inyo natanggapin ako, ginawa niyo. Andito pa rin ako dahil minsan tinanggap ninyo ako. Naiyak na lamang ako habang binibigkas ang nararamdaman ko kay nanay. Wala akong galit sa kanya noon kahit na sabihin pang hindi niya ako pinakitaan ng maganda mula pagkabata. Mula noong malaman ko ang totoo, lumaki ang simpatya ko sa kanya dahil hindi biro ang ginawa niyang pagtanggap sa akin. Kaya wala akong karapatan para magtanim ng galit sa kanya dahil tao lamang siya. Tao lamang siya na minsan ay pinagtaksilan dahil sa kakulangan. At ayoko noon na iparamdam ulit yon sa kanya at nagpasalamat ako ng paulit-ulit dahil yun lang ang nakita kong paraan para maiparamdam sa kanya na malaking bagay ang ginawa niyang pagtanggap sa akin. Inasahan kong magagalit siya, magwawala o di naman kaya ay muli akong sasaktan. Pero nagulat na lamang ako na bigla niya akong niyakap at umiyak. Humingi siya ng tawad sa mga pagpapahirap niya sa akin. Hiningi niya rin ang tawad sa mga pagkukulang niya sa akin bilang isang ina. Sa unang pagkakataon, Papa Dudut, ay pinaramdam niya sa akin na siya ang nanay ko. Hindi man ako nanggaling sa kanya pero sinabi niyang anak pa rin niya ako. Hindi man daw niya naipakita ng tama pero mahal daw niya ako. Naunahan lamang daw siya ng galit at hindi niya nabitawan agad ang puot. Sa ngayon ay sinusubukan pa rin naming ayusin ang relasyon naming mag-ina. Nakatulong din ang paglapit muli ni tatay para pag-usapan nila mag-asawa ang sinubukan nilang talikuran noon. Nagkaroon ng closure si nanay mula sa sakit na dinala ni tatay sa kanya. Yun lang naman ang kailangan ni nanay. Yung malaman ni tatay na nasaktan siya at minsan hindi siya naging okay sa mga nangyari. At mula noon ay mas lalo pang naging matibay ang relasyon nila dahil napag-usapan nila kung anuman yung mga bagay na nakasira sa kanila noon. Hindi sila natakot na harapin ang nakaraan nila dahil alam nilang kaya na nilang isara yon nang hindi nanghihinayang sa mga tanong na hindi nasasagot, Papa Dudut. Wala na rin akong balak pang alamin kung nasaan man ang tunay kong nanay. Malaki pa rin naman ang pasasalamat ko sa kanya kung nasaan man siya, pero para sa akin ang nakagisnang kong nanay ko na lamang ang mahalaga ngayon. Kung sakali mang balang araw ay mag-cruise ang aming landas ay hindi ko naman ipagkakait sa kanya ang mayakap siya at mapatawad. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Leia. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo. Ang sabi nila ay mga bata lang ang naniniwala kay Santa Claus dahil katang isip lang naman daw ang isang katulad niya. Pero para sa maraming tao si Santa ang sumisimbolo sa pag-asa,
at saya na dulot ng Pasko. Ikaw kabarangay, naniniwala ka rin ba kay Santa? Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Sana ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ako po si Danilo, 42 years old at taon-taon ay naging panata ko na ang magbigay ng aginaldo at regalo sa mga dating kapitbahay ko sa Quezon City, kung saan ako lumaki. Nagsimula ako noong binata pa lamang ako at hanggang sa nagkaasawa na ako ay lagi pa rin akong bumabalik sa lugar na yon. Dahil para sa akin ay sobrang importante ng mga taong nakatira doon. Masarap sa pakiramdam na isa ako sa mga nagbibigay ngiti sa mga bata tuwing Kapaskuhan. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa kanila at kung paanong nabuo ang mga ngiti ko sa labi dahil na rin sa tulong ng mga kapitbahay namin noon. May dalawa akong anak, Papa Dudut, at 12 years na kaming kasal ng asawa kong si Emeline, na nagtatrabaho naman bilang manager sa Australia. Noong nagkapamilya ako ay kinailangan kong umalis sa Quezon City para bumuo ng bagong buhay kasama ang asawa ko sa Pasig. Kahit papaano ay nalayo man ay naging supportive pa rin naman sa akin ng asawa ko sa naging panata ko kada Kapaskuhan. Sa katunayan, kahit noong nasa abroad na siya, bago pa man sumapit ang Disyembre, ay nagpapadala na siya sa akin ng isang malaking box na naglalaman ng mga laruan at damit para may maipamigay ako sa mga bata sa Quezon City pagsapit ng Pasko. Nakakatuwa nga dahil minsan mas excited pa si Emeline kesa sa akin. Suportado niya raw ako sa ginagawa ko dahil gusto niya na maging ehemplo ako sa mga anak namin. Maganda raw na habang bata pa sila ay natututunan na nila ang importansya ng pagiging mapagbigay sa kapwa. Hello? Hello Emeline, may dumating na package dito sa bahay. Ito na ba yung sinasabi mo na pinadala mo? Dumating na ba yung package? Ang bilis Oo, yan nga yun. Mga laruan, damit at libro yan. Pwedeng panregalo sa mga batang binibisita mo sa QC tuwing Pasko. Ang aga mo naman yata magpadala ngayon. September pa lang Mas mabuti na yung maaga kaysa naman nung nakaraang taon. Akala ko hindi naaabot sa Pasko yung package ko kasi na-delay. Inagahan ko na this year para hindi na magka-aberya. Sabagay, mas maganda na nga yung mas maaga. Kapag may extra pa ako, magpapadala uli ako ng isa pang box. Baka sakaling umabot pa. Ang dami na nito. Baka nga abutin na ako ng ilang araw sa pagbabalot nito kapag dinagdagan mo pa. Mas maganda na yung sumobra kaysa kulangin. May mga siningit din pala akong regalo dyan para sa mga anak natin. Itago mo na lang para hindi nila makita. O sige, problema ko nga ngayon kung saan ko ilalagay itong mga to eh. Ang dami. May bagong bukas kasi na dollar store dito sa amin. Natuwa ako kaya medyo naparami yung nabili ko. Alisin mo na lang yung mga pagkain dyan sa box tapos iwan mo yung mga laruan. Saka mo na lang ilabas kapag malapit na yung Pasko. Marami-raming gift wrapper ang kakailanganin natin dito. Hindi mo na kailangan bumili ng gift wrapper. May siningit na rin ako dyan sa box. Talaga? Galing naman ang asawa ko. Talagang nai-prepare mo lahat Ako pa ba? Check mo nga ng maigi kung kumpleto. Baka mamaya kulang-kulang na pala yan. Gagawin ko mamaya kapag tulog na yung mga bata. Baka makita nila yung regalo nila hindi na sila masurprise sa Pasko. Anong oras na ba dyan? 5:00 pa lang ng hapon dito. Ganun ba? 8:00 na ng gabi dito eh. Matutulog na ako maya-maya kasi maaga papasok ko bukas. Kumain ka na ba? Oo, kumain na ako. Nagluto ako ng roast chicken kanina. Wow, sarap naman. Huwag kang mag-alala, matitikman mo rin naman yun pag uwi ko. Ipagluluto ko kayo ng mga anak natin. Kailan naman yan? Next year pa. Tagal pa nun. Hindi, ngayong Pasko na mismo. Teka, ngayong December? Matutuloy ka na umuwi ngayong taon? Oo, na-approve na yung leave ko. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Nako, sure ako, matutuwa yung mga bata kapag nalaman nila na makakauwi ka pala this year.
Huwag mo na munang sabihin sa kanila. Gusto ko silang isurprise pagka-uwi ko. O sige, ikaw ang bahala. Hindi ko sasabihin sa kanila. Mabuti yan. At least mararanasan mo ulit na magpasko dito sa Pinas. Kaya nga eh. Tsaka na-miss ko na rin yung ginagawa mong pa-Christmas party sa mga bata. Gusto ko join this year kaya ginawan ko talaga ng paraan para makauwi ako. Magtatagal ka ba rito? 1 linggo lang yung na-approve na vacation leave ko eh. Baka hanggang Christmas lang ako. Babalik din agad ako bago mag-New Year. Sandali lang pala. Akala ko pa naman makakasama kita sa bagong taon. Hayaan mo na. Mas importante yung magkakasama tayong pamilya sa Pasko. Tsaka yung Christmas party nga yung habol ko, diba? Bigla tuloy ako na-excite. Sana December na para makauwi ka na. Mabilis lang naman ang mga araw eh. Tingnan mo, bukas di mo na mamalayan, December na pala. Gusto mo bang kausapin yung mga bata? Nandyan ba sila? Nandun sila sa sala gumagawa ng assignment nila. Sandali, tatawagin ko lang. Wag na, hayaan mo na lang muna silang mag-aral. Tatawag na lang ako uli mamaya bago ako matulog. Maliligo muna ako. Okay, sige, sakto. Magluluto pa lang ako ng hapunan namin. Okay, tawag na lang ako mamaya. Bye-bye! Bye! Tuwing besperas ng Pasko ay katuwang ang mga taga-barangay ay maaga akong nagpupunta sa Quezon City sa mismong kalye kung saan ako lumaki para mag-set up sa taunang Christmas party na hino-host ko. Nasanay na nga ang mga tao doon kahit wala akong abiso ay may mga tent nang nakaredy sa covered court nila dahil expected na nilang magkakaroon ng Christmas party doon. Kung tama ang tansya ko ay mahigit 15 taong ko na rin ginagawa ito, Papa Dudut. Kaya parte na talaga ito ng buhay ng bawat isa sa amin. Nagsimula ako sa mga pasimpleng laruan noon na nabibili ko lamang sa Divisoria. Yun pa lang kasi ang kaya ng budget ko dati. Ang bonus na natatanggap ko sa trabaho kahit kakarampot lang ito, ang siyang ibinibili ko ng mga laruan at school supplies na ipinamimigay ko sa mga kabataan sa amin. Noong medyo umangat ang estado ko at napunta ako sa mas magandang trabaho, ay nag-upgrade din ako ng mga regalong ibinibigay ko. Hanggang sa naisipan kong magsuot ng Santa costume para na rin mas kagiliwan pa ako ng mga bata. Simula noon ay tinawag na akong Kuya Santa ng mga kabataan sa amin. Noong nakapangasawa ako at umalis sa Quezon City, inakala ng lahat na mawawala na sila ng Kuya Santa. Pero ginawa ko ang lahat para hindi matigil ang tradisyon kahit na hindi na ako doon nakatira, Papa Dudut. Kaya tuwing bumabalik ako sa lugar na yon ay labis ang tuwa ng mga bata pati na rin ng mga dating kapitbahay ko na nakakakilala sa akin, Papa Dudut. Dito na ba yun? Di ko na maalala kung saan tayo na Christmas party nung huli eh. 3 years ago na rin kasi nung last akong sumama sa'yo. Oo, dito na nga yun. Baka kasi naninibago ka bago tong covered court eh. Kapapatayo lang nila. Nag-request na ako sa barangay na dito natin idaos yung mga Christmas party natin kada taon. Ang dami na palang nagbago rito. In fairness maraming in-improve tong lugar nyo. Kaya nga eh. Malayong malayo na kumpara nung kabataan ko. Ibang-iba na itsura. Nakakalungkot tuloy kasi hanggang sa alaala ko na lang makikita yung dating lugar na kinalakihan ko. Hindi naman maiiwasan yan. Ang mundo, constant na nagbabago, kaya maganda yung gumagawa tayo ng memories oras-oras para kahit papano. Magbago man, may magandang alaala tayo mula sa nakaraan. Katulad ngayon, tong Christmas party na gagawin natin para sa mga bata, memory na naman to na hindi natin makakalimutan. Tama ka. Magandang core memory din to para sa mga anak natin. Malay natin, sila ang magtuloy nito paglaki nila, di ba? Teka, nasa na pala yung mga anak mong yun? Ayun, pagkababa ng sasakyan, nakipaglaro agad. Nakita nila yung mga kalaro nila last year. Nakakatuwa naman, may mga kaibigan na pala sila rito. Danilo, ikaw na ba yan? Ay naku, ikaw nga! Magandang araw po, Chang Miling. Halika nga rito, payakap nga. Ang taba-taba mo na.
Mahilig kasi ako sa pagluluto ngayon kaya medyo napabayaan na yung katawan ko sa kusina. Kasama ko nga po pala asawa ko, Chang Miling, si Emeline. Magandang araw po. Ay sus, si Emeline na pala ito. Hindi na kita nakilala. Halika, yakapin din kita. Kamusta po kayo? Eto, mabuti naman. Malakas pa rin kahit tumatanda na. Dito ka na ba ulit sa Pilipinas? Hindi po, nagbabakasyon lang po ako. Aalis din siya bago mag-New Year, Chang. 1 linggo lang daw siya magbabakasyon dito. Hindi ka magbabagong taon dito? Hindi po pinapili ako sa trabaho kung Christmas o New Year. Christmas na lang yung pinili ko para makasama ako rito sa Christmas party ngayon. Di rin kasi pwedeng iwan yung trabaho ko kahit holiday. Ay ganun ba? Ay kailan ka pa dumating? Nung makalawa pa po. Namiss mo siguro ang Pasko rito sa Pinas, ano? Opo, sobra. Ibang-ibang Pasko dito kaysa sa Australia. Mas masaya kaya rito. Ay, Chang, kanino pala pwede magpatulong para maset up na natin tong lugar para sa Christmas party natin mamayang hapon? Sandali, magpapatawag ako ng tanod sa barangay. Ano bang kailangan gawin? Magde-decorate po muna kami ni Emeline, pero yung sound system, Chang, patulong kami na ikabit. Okay, sige. Pupunta ako dun sa barangay para magtawag ng tulong. Marami-rami din kasi itong regalo na dinala namin, Chang. Maraming inuwing pasalubong si Emeline Opo, marami rin po akong dalang pasalubong para sa inyo. Talaga? Naku, salamat. Kaninang umaga ko pa talaga kayo inaabangan Alam nyo ba na makailang beses na akong nagpabalik-balik dito para tignan kung nandito na kayo? Hindi po ba kayo nabisuhan ni Danilo? Naku, Danilo, dapat nag-a-update ka kay Chang Miling. Wala namang cellphone si Chang Miling, kaya hindi ko rin siya makontak. Wala. Dapat binilan mo. Paano na kung may emergency? Paano kanya tatawagan? Tanong mo kay Chang kung bakit wala siyang cellphone. Ay naku, ayoko. Hindi ako marunong yan. Binigyan ako ni Danilo ng cellphone pero ibinalik ko rin. Natatakot akong gumalaw ng ganyan. Baka kung ano pang mapindot ko. Paano kayo nakokontak ni Danilo kapag may binibigay siya sa inyo? Yung kapitbahay namin ang tinitext niya. Minsan siya na mismong nagpupunta rito para dalawin ako. Medyo naging madalang na ngayong taon kasi lumalaki na rin ang mga anak nyo. Masyado na itong busy sa buhay. Kailangan niyo pong aralin kung paano gumamit ng cellphone para makatawag kayo kapag may kailangan kayo. Naku, wag na. Mahina na ang mga mata ko para sa ganyan. Huwag mo na siyang pilitin. Ako nga di ko napilit na mag-cellphone si Chang Miling Tara na, mag-setup na tayo. Nandyan na yung mga bata Nakaamoy na agad sila. O sige, sasaglit lang ako sa barangay para magtawag ng tanod. Sige po, balik po kayo agad. Papadudot, isa si Chang Miling sa mga pinakaimportanteng tao sa buhay ko, Papadudot. Kapitbahay namin siya noong bata pa lamang ako at hindi na siya nakapangasawa at tumanda na lamang na dalaga kaya mag-isa na lamang siya sa buhay ngayon. Malaki ang naging parte ni Tia Miling sa buhay ko dahil kung hindi sa kanya ay hindi ko maaabot ang buhay na meron ako ngayon. Natatandaan ko pa nga na noong bata pa lamang ako ay merong masayang pamilya sina Tiang Miling. May 2 siyang kapatid at baldadong ina na siyang inaalagaan niya. Siya ang bunso sa kanilang magkakapatid at walang tinapos at tanging pagtitinda lang ng gulay ang naging hanap buhay niya. Ang 2 niyang kapatid ay isang tricycle driver na maagang namatay dahil sa aksidente. Samantalang ang natitira naman ay isang manikurista. Katulad ni Chang Miling ay nabiyayaan din ako ng isang masayang pamilya. May isa akong nakababatang kapatid at ang mga magulang ko ay walang permanenteng trabaho at nakadepende ang hanap buhay nila kung saan may pera. Mahirap lang din ang buhay namin noon, Papadudot. Ang totoo niyan, kaming lahat na magkakapitbahay sa kalye namin. Lahat kami ay hikahos at nakaasa lamang sa isang kahig isang tukang buhay. Kaya naman kung sino sa amin ang nabibiyayaan ng pera o pagkain ay lagi nilang sinishare ang mga blessing nilang yon. Walang madamot sa lugar namin. Lahat kami ay mapagbigay. Lahat kami ay nagtutulungan. Kaya naman sa kabila ng hirap ng buhay ay masasabi kong masaya kami sa kalye namin dahil mapagbigay ang mga tao doon.
Pero ang masaya at tahimik naming buhay ay nagbago noong isang trahedya, Papa Dudut, ang nangyari sa lugar namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pangangalakal ang unang trabahong pinasok ko. 10 years old lamang ako noon. Masaya na ako noon na nakakabili ako ng isang dilata para lang may maulam kami. Sobrang proud ako noon sa sarili ko kasi kahit papaano ay nakakatulong ako sa mga magulang ko. Katulad ng sinabi ko ay mahirap man ang buhay noon ay masaya ako sa naging takbo ng kabataan ko. Tuwing naaalala ko nga ang panahon namin ay hindi ko maiwasang mapangiti na lamang. Nakakamiss kasi yung time noon na pagkatapos ng klase namin ay puno ang kalsada namin ng mga batang naglalaro. Mula sa tagu-taguan, habulan, tumbang preso at kung ano-ano pa. Lahat na yata ng larong pangkalsada ay nalaro namin noon. Sa kabilang kanto naman ay nagkukumpulan ang mga nanay sa isang sari-sari store at nagkwekwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Katabi nila ang tindera ng mga inihaw na ang suki ay ang mga manginginom sa amin. Pagsapit naman ng dilim ay tawanan naman ang maririnig mo mula sa mga kalalakihang nag-iinuman sa mismong daanan. Kapag narinig mo na ang mga tawanan yon, ibig sabihin ay kailangan mo nang umuwi dahil gabi na at nakakain na ng hapunan ng karamihan. Ang mga alaalang yon ang bumuo sa pagkabata ko. Pero ang lahat ng masasayang alaala sa nakaraan ay natabunan dahil sa isang pangyayari na siyang nagpabago ng lahat. Hating gabi na noon at mahimbing nang natutulog ang lahat ng isang apoy ang sumiklab sa isa sa mga kabahayan. Walang nakapansin sa sunog kaya mabilis itong kumalat. Wala akong masyadong memorya sa mga nangyari noong araw na yon, Papa Dudut. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, ang naaalala ko na lamang ay nung oras na nasa ospital na ako. Danilo? Naku, salamat sa Diyos, kising ka na. Anong nararamdaman mo ngayon? May masakit ba sa'yo? Masakit po itong lalamunan ko, Chang. Gusto mo ba ng maiinom? Masakit yung lalamunan mo kasi marami ka raw nalanghap na usok dahil sa sunog. Mahapdi rin po itong mga braso ko. Alam ko, pero huwag kang mag-alala. Ginagamot na ng nurse yung sunog sa braso mo. Huwag mo na lang galawin yung bandage na nakalagay. Papalitan yan ulit maya-maya. Nasaan po tayo? Nandito po ba tayo sa ospital? Oo, nandito tayo ngayon sa ospital. Magpahinga ka na muna. Gusto mo na bang kumain? Hindi po. Gusto ko pong makita si nanay at tatay. Nasaan na po sila? Hindi ko alam kung paano ko ba sasabihin sa'yo to. Bakit po? Danilo, hindi nakalabas ng bahay niyo ang nanay at tatay mo. Nakulong sila sa loob ng nasusunog ninyong bahay. Po? Pero paano po nangyari yun? Magkakasama po kaming lumabas ng bahay eh. Pagkalabas mo, bumalik sa loob ang tatay mo kasi naiwan yung kapatid mo. Pinasa ka sa akin ng nanay mo. Saka siya bumalik sa loob nung hindi niya mahintay ang tatay mong lumabas. Pagkatapos nun, mas lumakas pa yung apoy hanggang sa hindi na sila nakalabas pa. Pati po yung kapatid ko? Silang tatlo. Hindi sila nakaligtas sa sunog. Hindi po totoo yan. Nakalabas na po kami ng bahay kagabi. Nakita ko po. Kasama ko po si nanay kagabi. Siguro hindi mo na maalala yung nangyari. Kasi pagkalabas mo, nawalan ka ng malay. Masyado kang maraming nalanghap na usok. Kaya itinakbo ka na namin agad sa ospital. Bakit po? Hindi niya tinulungan si nanay na makalabas ng bahay. Danilo, masyado nang malakas nun yung apoy. Pati nga mga bumbero nahirapang pasukin yung mga kabahayan.
Kasi mabilis na kumalat yung sunog eh. Bakit si nanay pa? Bakit sila pa yung kailangang mawala? Ang dami namang ibang tao dyan. Huwag mo sabihin yan. Hindi lang ikaw ang nawalan. Lahat tayo naapektuhan sa sunog. Pero bakit kailangan mamatay ang pamilya ko? Kailangan ba talagang mangyari yun? Ang bata ko pa para mawala ng magulang. Alam kong nasasaktan ka ngayon dahil sa nangyari. Lahat tayo nasasaktan. Ako rin nawalan ng magulang sa sunog. Hindi rin nakaligtas si nanay. Nawalan din ako ng kapatid. Yung ate ko, sinubukan niyang iligtas si nanay. Pati siya nadamay. Danilo, marami tayong nawalan. At wala sino man ang may gusto sa nangyaring yun. Hindi ko alam kung ano ang rason kung bakit tayo yung binigyan ng ganito kabigat na problema. Pero hindi magandang ipasa sa iba yung pinagdadaanan natin. Kailanman, hindi magandang ihiling na sana sa iba na lang nangyari ang nangyari sa atin. Hindi ko lang pong matanggap na wala na ang pamilya ko. Sana namatay na lang din ako. Sana hindi lang din ako nakaligtas. Danilo, naiintindihan kita sa nararamdaman mo ngayon. Pareho tayo ng kinatatayuan. Pero imbis na hilinging namatay ka na rin, magpasalamat ka na nakaligtas ka. Para saan pa po na naligtas pa ako kung wala na akong pamilya ngayon? Nandito pa naman ako. Pwede mo akong ituring na pamilya. Hindi ba't noon pa man, pamilya na ang turingan nating lahat? Lahat tayong magkakapit-bahay, sabay-sabay tayong babangon. Lahat tayo, maghihilahan pataas para makabawi sa trahedyang to. Nawalan tayo ng kadugo, pero hindi tayo nawalan ng pamilya. Yan ang lagi mong tatandaan. Naiintindihan mo ba yon? Opo. O sige, pumangon ka na dyan para makakain ka na. Subukan mong kumain kahit masakit ang lalamunan mo. Maya-maya may titingin ulit sa'yo. Kung wala ng problema, baka pauwiin din tayo ngayong araw. Sige po. Sana po makalabas na tayo. Gusto ko na pong umalis dito. Kung gusto mong makalabas dito sa lalong madaling panahon, kumain ka na. Halika, tutulungan kitang bumangon dyan. Ang pangyayaring yon sa buhay ko ay nanatili sa akin hanggang sa pagtanda ko dahil na rin sa burn marks sa katawan ko na lagi nagpapaalala sa akin sa malagim na parteng yon ng buhay ko. 10 years old lamang ako noong nawalan ako ng pamilya. Pero hindi lang ako ang nawala noon. Marami kami at isa na rin doon si Tiang Miling. Namatay ang nanay at kapatid nito matapos iligtas ng ate niya ang baldado nilang ina. Sa kasamaang palad ay hindi na sila nakalabas pa ng buhay at nakita na lamang daw ang dalawa sa mismong pinto ng bahay nila. Parehong nadagana ng poste ng kanilang bahay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin masyadong malinaw sa alaala ko ang mga nangyari noon. Para na rin siguro yon ang utak ko para isalba ang sarili ko mula sa sakit na nararamdaman ko noon. Ang tanging naaalala ko na lamang ay kung papaanong ang kabahayan sa lugar namin na dati puno ng sigla ay abo na lamang ang natira. Ang dating sari-sari store na paboritong tambayan nila nanay noon ay wala na. Ang bahay ng kaibigan ko kung saan kami lagi naglalaro ay semento na lamang ang natitira. Ang dating masayang kalye namin ay napalitan ng pait at hinagpis. Papadudot marami namang tumulong sa akin noong panahong yon. Nagsidatingan ng mga NGO na nag-donate ng mga pagkain at damit. Pati ang mayor namin ay nagabot din ng tulong. Wala na kaming time na magluksa noon dahil kailangan naming bumangon kaagad mula sa pagkakalugmok. Nagtulungan kaming magkakapitbahay para magsimulang muli. Ang ilan sa amin ay naisipang umalis at lumipat na lamang sa mga kamag-anak nila, samantalang kaming walang ibang mapupuntahan ay nanatili pa rin doon para magsimula muli.
O Danilo, bakit hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo? Ayaw mo ba sa ulam? Hindi po ako gutom, Chang. Bakit naman? Kailangan mong kumain, ang payat-payat mo na oh. Wala po akong gana eh. Bigla ko lang po kasing namisin na nanay at tatay. Pati na rin po yung kapatid ko. Normal lang makaramdam ng ganyan. Maski ako rin naman, namimiss ko rin yung nanay ko eh. Parte yan ng pagluluksa. Pero ang hindi maganda ay yung naaapektuhan na yung buhay mo dahil sa pagkawala ng mga taong mahal mo. Akala mo ba hindi ko napapansin? Napakonti-konti na lang yung kinakain mo? Minsan nahuhuli din kitang tulala, walang imik. Nasaan na yung dating Danilo na makulit at madaldal? Hindi lang po kasi maalis sa isip ko yung tanong kung bakit ako lang yung natira sa pamilya namin. Hindi ko rin alam ang sagot dyan. Pero alam ko na mabait kang bata at karapat-dapat ang pangalawang buhay na ipinataw sa iyo ng Panginoon. Hindi mo responsibilidad yung nangyari. Hindi mo makukontrol yung buhay ng mga tao sa paligid mo. Nandito ka, buhay na buhay, dahil iniligtas ka ng mga magulang mo. Siguro, yun yung rason kung bakit ka pa nabuhay. Nandito ka kasi gusto ng mga magulang mo na mabuhay ka pa ng matagal. Paano niya po nagagawa yun? Nagagawa ang alin? Maging masaya. Kahit na pati kayo namatayan din. Hindi ko po kayo nakitang umiyak. Hindi ko po kayo nakitang naging malungkot. Kung inaakala mong hindi ako malungkot, nagkakamali ka. Nagluluksa rin ako ngayon kahit na ilang buwan na yung lumipas. Pero sa ibang paraan nga lang. Kapag ipinaramdam ko kasi sa'yo na malungkot ako, di dalawa na tayong malungkot niyan. Kailangan kong maging matatag. Kasi kung hindi ko gagawin yun, wala kang pagkukunan ng lakas. Gabi-gabi kapag tulog ka na, kapag wala ng tao, umiiyak din ako. Iniiyakan ko yung mga bagay na pinagsisisihan ko. Yung mga bagay na hindi ko nagawa. Paulit-ulit yan. May mga katanungan din ako sa isip. Kung sakali bang sinamahan ko yung kapatid kong bumalik sa bahay para pagtulungan naming iligtas si nanay, buhay pa kaya sila ngayon? Naisip ko rin yun pero nung gabing yun, ewan ko, nadala ko ng takot, nataranta ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa nilipitan na ako ng nanay mo at ipiniling ka niya sa akin bago niya binalikan yung tatay at kapatid mo sa nasusunog niyong bahay. Yung eksenang yun, paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko. Pero alam mo, mahirap ang mawala ng kamag-anak. Pero mas mahirap kung hindi natin tatanggapin ang totoo. Sabi ko sa sarili ko noon, paglaki ko, babawi ako sa mga magulang ko. Ipaparanas ko sa kanila kung paano magkaroon ng magandang buhay. Pero dahil sa nangyari, hindi ko na po yun magagawa. Magagawa mo pa rin naman ang bagay na yun eh. Paano po? Ituloy mo yung pangarap mo. Gawin mo yung mga pinaplano mo. Mabuhay ka. Mag-aral ka hanggang sa matupad mo yung gusto mo para sa pamilya mo. Kapag nangyari yon, natitiyak ako na magiging masaya ang mga magulang mo sa maaabot mong buhay. Pero paano po kung makakabawi sa kanila kung patay na sila? Hindi ka man makakabawi ng personal, hindi mo man sila mabibigyan ng material na bagay, mabibigyan mo naman sila ng katahimikan. Naniniwala ka ba sa langit? Naniniwala ka ba na ang taong namatay napupunta sa lugar na yon? Opo. Ako rin. Mabait ang mga magulang mo, kaya sigurado ako sa langit sila nagpunta. At kapag nasa langit sila, ibig sabihin, nababantayan at nagagabayan kanila. Kaya ipakita mo sa kanila na kaya mo pa ring tuparin yung mga pangarap mo kahit na wala na sila. Sige po, gagawin ko po yan. O siya, simulan mo na ngayon. Kumain ka na dyan para bumalik yung sigla mo. Basta lagi mong tatandaan, pwede kang maging malungkot, pwede kang magluksa hanggang kailan mo gusto. Pero sana, huwag mong pahabaan yung nararamdaman mong yan kasi walang mangyayari kung lagi mong inaalala ang nakaraan. Opo, Chang. O sige, bumalik na tayo sa pagkain. Lalamig na to, sayang naman.
Hindi lang si Chang Miling ang nagmalasakit para sa akin, kundi lahat ng mga kapitbahay ko. Naawa sila sa akin dahil ako ang malalang estado noon dahil nawala ang buo kong pamilya sa murang edad. Ako na ang nagsilbing anak ng lahat sa lugar namin at sila na rin ang nagsilbi kong nanay, tatay, kuya, ate, tito at tita. Hindi ko man po sila kadugo ay pinaramdam nila sa akin na meron pa ring nananatiling pamilya para sa akin. Lagi ako noong nakakatanggap ng pagkain at damit mula sa mga kapitbahay ko. Minsan may mga nag-aabot din ng pera para may pambaon ako sa eskwela. Bilang kapalit sa mga tulong na ibinibigay nila sa akin kapag may nangangailangan ng tulong, ay lagi akong nagvo-volunteer. Kapag may gustong magpalinis o magpaayos ng mga gamit, kapag may gustong ipabili sa mga malalayong lugar tulad ng palengke, kapag kailangan nila ng magbubuhat at kung ano-ano pa, ako ang lagi nag-o-offer ng tulong. Sa mga sumunod na taon ay gano'n na nga ang ginawa namin. Nagtulungan kami at inalagaan ako ng mga kapitbahay ko hanggang sa nagbinata ako at nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang ngayon ay lubos na natutuwa ang puso ko sa kabutihang ipinakita sa akin ng mga taong hindi ko man kadugo ay itinuring ko ng tunay kong pamilya. Habang buhay kong tatanawin, na utang na loob ang mga bagay na ginawa nila sa akin at habang buhay kong pagbabayaran, Papa Dudut, ang utang na loob na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, noong nakapagtapos ako ng pag-aaral ay sinikap kong makapaghanap ng trabaho. Tumanda na noon si Tiang Miling kaya naisip ko na sa pagkakataong yon ay ako naman ang magbabalik ng pabor sa kanya para malagaan ko siya. Tirikma ng araw ay araw-araw kong nagpapasa ng resume sa mga establishments na mayroong job offering. Hindi na ako namimili noon, maliit man o malaki ang trabaho ay nag-a-apply ako para magkaroon agad ng trabaho. Kaya naman kung ano yung unang nag-offer sa akin ng trabaho kahit na hindi akma sa tinapos ko ay kinuha ko kaagad ito. Hindi na po ako nakapag-asawa or hindi na po nakapangasawa si Tiang Miling. Ang rason nito ay hindi na raw niya kailangang mag-asawa pa. Dahil meron na siyang itinuturing na anak at ako po yun, Papa Dudut. Mas maganda raw na sa akin na lamang niya ibigay ang lahat ng oras at sakripisyo niya dahil alam niyang merong magandang kinabukasan na nag-aantay para sa akin. Nagtrabaho po ako bilang isang factory worker, mahirap ang trabaho doon dahil bawal ang papatay-patay. Kabilaan din kasi noon ang mga natatanggal sa trabaho kaya kapag hindi maganda ang trabaho mo, malaki ang tsansang maalis ka sa pwesto. Kaya naman ginawa ko noon ang lahat kahit pagod ay hindi ako nagreklamo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sayang naramdaman ko noong natanggap ko na ang kauna-unahang kong bonus. Binilhan ko noon si Tiang Miling ng masarap na ulam at ang natira ay naisipan kong ipamigay sa mga bata sa lugar namin. 20 pesos na malulutong na papel ang ipinamahagi ko sa mga bata. Sa sumunod na taon ay binalikan ako ng mga bata para humingi ulit ng aginaldo nila hanggang sa nakasanay na nilang humingi ng pamasko sa akin tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Chang? Chang, nandito po ba kayo? Nandito ako sa kusina. Bakit? Akala ko po nasa labas kayo eh. May binili po akong blouse para sa inyo. Sana kasya. Hindi ko po kasi alam size nyo. Aba, thank you. Mukhang kasya naman sa akin. Ang ganda. Ayo, bagay ba? Bagay na bagay po. Saktong-sakto yung kulay. Mas nagliliwanag yung mukha nyo. Dapat pala dilawang lagi yung isuot eh. Anong meron? Bakit bigla kang napabili ng blouse para sa akin? Natanggap ko na po kasi yung Christmas bonus ko. Kaya naisip ko na bigyan kayo ng maagang regalo.
Tsaka Chang, bumili rin ako ng school supplies at ilang mga laruan para sa mga batang mamamasko ngayong taon. Diyan mo lahat ginamit yung bonus mo? Opo, sigurado ako Chang matutuwa yung mga bata nito. Dapat nagtira ka naman ng para sa'yo. Okay lang po, masaya na ako na makitang masaya yung mga batang pagbibigyan ko nito. O naku, ikaw talaga. Kahit kailan, ibang tao pa rin talaga ang lagi mong inuuna. Manang-mana ka talaga sa nanay mo na sobrang bait. Gusto ko po kasing sorpresahin yung mga bata ngayon. Imbis na pera, naisip ko po na mamigay na lang ng regalo para naman meron silang mabubuksan sa Pasko. Ako kasi, hindi ko naranasang magbukas ng regalo tuwing Pasko eh. Kaya sa kanila ko na lang ipaparanas yun. Napakabuti talaga ng loob mo. Sana pagpalain ka pa ng Panginoon para marami ka pang batang mapasaya. Ang totoo po niyan, Chang. Mas napapasaya ko po yung batang Danilo dahil dito sa ginagawa ko. Dito na lang po kasi ako makakabawi sa pagkabata ko na maagang nasira. Na siyang dapat naman. Ang mahalaga, masaya ka dito sa ginagawa mo. Masaya naman po ako, Chang. Ang totoo po niyan, sobrang natutuwa nga po ako tuwing Pasko kasi ibang-iba yung saya kapag nakakapagbigay ka kesa yung ikaw yung nakakatanggap. Tinatanong nga sa akin ng mga kapitbahay natin kung tatakbo ka ba raw sa politika kaya ka taon-taon na namimigay ng aginaldo. Sabi ko sa kanila, sadyang mabait ka lang talaga. Naku, hindi ko naman po kailangan pumasok sa politika para makatulong eh. Sapat na po sa akin to. Hindi man malaki yung tulong na naibibigay ko, at least nakakatulong ako. Maliit man ang tingin mo dito sa ginagawa mo, pero para sa mga batang pinibigyan mo ng regalo, malaking bagay na to para sa kanila. Sana nga po, ganun yung nararamdaman nila. O ano ba yung binili mo? Patingin nga. Heto po, may mga pencil case, lapis, ballpen, tsaka notebook po. Siyempre, meron ding mga laruan, mga manika, baril-barilan. Gusto mo ba tulungan kitang magbalot ng mga yan? Sige po, Chang, para po mas mapabilis tayo. Pero bago natin gawin yan, may ipapakita po muna ako sa inyo. Ano yun? Meron po akong biniling damit para sa akin eh. Eto po oh. Ano yan? Costume po ni Santa Claus. Mag-aala Santa po ako sa Pasko habang namimigay ng regalo sa mga bata. Ang payat-payat mo? Paano ka magiging Santa niyan? Malaking tao si Santa. Di ako po yung payatot na version. Tama nga yung sinabi ko. Ayaw mo talagang maging politiko kasi ang gusto mo pala maging Santa Claus. Naisip-isip ko po kasi Chang mas maganda eh. Kasi si Santa inaabangan. Natutuwa yung mga tao sa kanya. Nagbibigay siya ng saya at saka pag-asa sa mga tao. Kesa naman sa mga politiko na tao ang lumalapit sa kanila. Si Santa, siya mismo ang lumalapit sa mga tao. Tama nga naman. Naku, sigurado matutuwa ang mga bata niyan kasi magkakaroon sila ng Santa ngayong Pasko. Ako nga rin po excited na. O edi simulan na nating magbalot para maayos na natin yung ibibigay mong regalo. Sige po, pero Chang, pwede bang kumain po muna tayo? May binili akong ulam. O sige, nakapagsaing naman ako. Amin na yan at ipaghahain kita ng makakain. Salamat po. Hanggang sa naging tradisyon na nga po sa lugar namin ang palarong ginagawa ko at pamimigay ng regalo sa mga bata tuwing Pasko. Ginawa ko yon bilang balik na rin sa mga kapitbahay ko noon na nagtutulong-tulong para palakihin ako ng maayos. Pero noong nakapag-asawa na ako, Papa Dudut, ay kinailangan ko ring iwan ng lugar na nakagisnan ko. Minsan ay darating talaga tayo sa buhay natin kung kailan kailangan nating umalis para magkaroon tayo ng growth at mahirap bang iwan ang lugar na minahal ko. Ay kinakailangan kong gawin ito dahil tatapak na ako noon sa panibagong parte ng buhay ko. Sa Pasig po kami tumira ng asawa ko na si Emily. Doon na rin kami bumuo ng sarili naming pamilya. Nakwento ko sa asawa ko noon ang tungkol sa taunang Christmas party na ginagawa ko sa QC. Nagustuhan niya ang ideyang yon kaya pinilit niya akong ituloy ang ginagawa ko kahit nasa ibang lugar na kami. Kawawa rin daw kasi ang mga bata kapag bigla ko na lamang itinigil ang ginagawa ko. Kaya ang ginawa namin ay nagtulungan kami ni Emeline para maipagpatuloy ang tradisyong nasimulan ko. Sa mga sumunod na taon ay ginaya ko ni Emeline. Tuwing nakakatanggap siya ng bonus sa trabaho ay nagtatabi rin siya para may pandagdag sa pambili ng mga regalong ibinibigay namin sa mga bata.
Noong nag-abroad siya ay siya na mismo ang nagpapadala ng mga regalo dahil marami raw mura at magagandang laruan na nabibili sa Australia. Ang problema nga lang, Papa Dudut, ay makalipas ang ilang taon. Dumating kami sa puntong kinailangan na naming tumigil sa ginagawa namin dahil tatapak na naman ulit kami sa panibagong yugto ng aming buhay. Sa wakas, natapos din yung Christmas party. Grabe yung energy ng mga bata. Oo nga eh. Halatang tumatanda na tayo. Hindi na tayo makasabay sa kanila. Hindi talaga mauubusan ng lakas yung mga batang yan. Pinaghandaan nila tong araw na to eh. Kung sa bagay, once a year lang kung mangyari to kaya dapat lang talagang pinaghahandaan. Nakakatuwa nga eh. Kasi pati yung mga bata na hindi taga rito, dumayo rin para lang makilaro. Sikat na kasi ang pa-Christmas party mo, kaya pati sa ibang lugar inaabangan ka. Mas lalo na ngayon na mga imported pa yung mga pinamimigay ninyo. Agawan sila sa mga tsokolate. Pati nga matatanda nakikipag-agawan rin. Wala na tuloy natira para sa akin. Naku, Chang, wag kayong mag-alala. May tinabi akong isang bag ng chocolate para sa inyo. Sabi ni Danilo, paborito niyo yung chocolate na may peanut butter? Marami pa nun sa kotse. Talaga? Yun din yung pinilahan ko kanina habang namimigay kayo. May isang piraso naman akong nakuha kahit papaano. May nakatago talaga para sa inyo, Chang. Hindi lang isang piraso, kundi isang buong paper bag pa. Naku, sasakit na naman ang ngipin ko niyan. Okay lang yun, Chang. Wala namang kayong ngipin eh. Ikaw talaga? Napakapilyo mo. Huwag mo naman akong ibuko sa asawa mo na puro pustiso na lang tong ngipin ko. Napala, Chang. Ano pong plano niyo mamayang gabi? May kasama po ba kayong magno-Noche Buena? Meron. Doon ako kinakagawad. Inimbitahan nila akong kumain doon mamaya. Doon talaga siya kinakagawad nagpapasko at bagong taon. Ayaw niyang sumama sa akin eh. Ayaw daw niyang iwan yung bahay. Baka malooban daw kapag nakitang walang tao nagbabantay. Ganun ba? Ayaw niyo po bang sumama sa amin ngayon? Para naman makasama namin kayong mag-Noche Buena mamaya. Naku, wag na. Maaabala ko pa kayo sa paghatid sa akin pabalik. Ibibigay ko na sa inyo itong gabing to para sa inyong pamilya. Eto namang si Chang parang hindi pamilya. Ikaw na nga yung pamilya ko simula pagkabata ko, di ba? Kaya dapat kasama ka rin namin mamaya para buo tayo. Tsaka napaka-importante po ng gabing to para sa amin. Opo, Chang. Kaya kailangan samahan niyo kami ngayong gabi. Bakit? Ano bang meron mamayang gabi? Hay, sasabihin ko na ba? Sasabihin ng alin? Chang, may ibabalita po sana kami sa inyo eh. Ano yun? Ikaw na magsabi, Emeline. Chang, baka ito na po yung huling Pasko namin dito. Ha? Bakit naman? Nilalakad ko na po kasi yung papel ni Danilo tsaka ng mga bata. Lilipat na po kaming pamilya sa Australia. Ano? Aalis na kayo rito sa Pinas? Mas marami pong opportunity doon kaysa dito eh. Kaya naisip namin ni Danilo na doon na lang manirahan para na rin sa future ng mga anak namin. Paano na yung mga bata dito? Wala nang darating na Santa para sa kanila tuwing Pasko. Bale, Chang, napag-usapan na po namin ni Emeline yan. May ikipag-coordinate na lang po kami dito sa barangay para sila na magpa-Christmas party kada Pasko. Magpapadala na lang po kami ng pera o regalo o kung ano man para maitawid yung tradisyon taon-taon. Naku, wag! Huwag kang magtitiwala sa mga tao rito. Yung ibibigay nyo sa kanila, mapupunta lang sa bulsa nila yan. Hindi nila yan gagamitin para sa mga bata. Naku, maniwala kayo sa akin. Hindi ka na nasanay sa kalakaran dito sa bansa natin? Yun na lang po yung tanging paraan para mapagpatuloy namin yung tradisyon na to eh. Ako na lang. Ako na ang papalit sa'yo. Mas mapagkakatiwalaan mo ko. Ako ang magiging Santa sa susunod na taon. Huwag kayong mag-alala. Talaga po, Chang? Ayos lang sa inyo? Oo. Ako ang magpapatuloy sa tradisyon na sinimulan natin. Actually, mas magandang idea nga yan. Oo nga, ang ganda ng naisip nyo, Chang. Sa totoo lang, mas maganda talaga kung kayo ang papalit sa akin pag nagkataon. Pag-usapan natin yan mamaya.
Sandali at magpapalit lang ako ng damit. Antayin niyo ako. Sasama ako sa inyo pa uwi. Hindi pwedeng hindi ko kayo makasama ngayon. Ngayong aalis na pala kayo. Bakit naman ngayon niyo lang sinabi sa akin? Pasensya na po kayo, Chang. Gusto po kasi namin na makasiguro muna bago namin ibalita sa inyo. Mamimiss ko kayo. Ako rin po, Chang. Sobrang mamimiss ko po kayo. O siya, sandali lang. Ayoko maiyak dito. Mamaya na lang tayo mag-iyakan. Magbibihis lang ako ng damit. Sandali lang ha. Sige po, hintayin ka po namin. Magliligpit po muna kami dito. Ngayon ay sa Australia na ako nakatira kasama ang buong pamilya ko, Papa Dudut. Tuwing namimiss ko ang Pilipinas ay lagi akong nakikinig sa inyong programa sa Barangay Love Stories para mapawi ang pagkalumbay ko. Kaya nga po naisipan ko ring sumulat sa inyong programa para ma-share ang kwento ko at baka sakaling marami ang ma-inspire at tularan ang ginawa ko noon. Nakakatuwa rin siguro kung meron ding ibang Kuya Santa sa iba pang lugar na patuloy na nagbibigay ng kasiyahan sa mga bata. Habang wala kami sa Pinas ay si Tiang Miling ang nagpatuloy sa tradisyon namin tuwing Pasko. Wala nang Kuya Santa nila pero nananatili naman si Lola Santa. Hindi rin namin pinabayaan si Chang kahit na nasa Australia na kami. Buwan-buwan ay nagpapadala ako ng pera sa kanya dahil katulad ng sinabi ko ay habang buhay kong ibabalik ang utang na loob ko na nakuha ko mula sa kanya noong bata pa lamang ako. Nangako ako sa kanya na ako nang bahala sa kanya hanggang sa tumanda siya kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Sa ngayon, Papa Dudut, ay patuloy ang pag-iipon namin ni Emeline para mapagandaan ang bakasyon na gagawin namin one of these days. Nais naming itaon sa December ang bakasyon namin para naman maranasan ulit namin ang Pasko sa Pinas. Papa Dudut, maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang kwento ko and happy holidays po sa inyong lahat at sana'y magkaroon kayo ng maayos at masayang selebrasyon ng Kapaskuhan. Mabuhay po kayo. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Danilo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4